Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle review. Ngayong features bike mga brother, kasama na natin ang bagong scooter ng Motoposh Philippines. Yan nga ang Evo 170. Pero bago natin yung tuluyang ikutan, sa mga nais nga palang gustong suporta ng ating YouTube channel, ay huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo naman po ang ating episode. Kaya mga brad, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Alam natin mga brothers, may mga scooter din itong si Motoposh kahit kilala sila sa pagbebenta ng mga business type motorcycle dito sa market. At ang tawag nga nila sa line ng scooter nila ay Evo. Meron nga silang 150 niyan at alam ko meron pa silang 125. At ngayon, ang bagong labas nila na 170cc na fuel injected, yan nga ang Evo 170. Isa nga itong practical na commuter scooter dahil sa kanyang mga katangian. Pag nakita natin dito yung kanyang front facing mga brother, ay inspired talaga ito sa nakasanayan nating Honda Click 160. May kita naman natin sa kanya dito pagdating sa kanyang head at dito sa kanyang chest, no? Meron siyang dual LED pagdating sa kanyang headlight. Of course, meron na rin itong daytime running light at LED na rin ang kanyang front turn lights, no? Ang front suspension dito mga brothers ay binubuo ng telescopic fork, habang meron naman tayo ditong pormadong front fender. At may sticker mga brothers ng combination braking system dahil naka-combi brake ang features ng preno nitong Evo 170. O nga pala, naka-disc brake ang harapan nito ng mga brothers na merong single path piston caliper. At pagdating naman dito sa gulong niya mga brothers, gumagamit ito ng 90x80 na merong size ang mags ng 14 inches. Sad to say nga lang mga brothers, naka-tube type pa ito, pero pwede nyo naman pa-convert ito into a tubeless dahil naka-mags naman ang mga gulong nito. Dito sa likod mga brothers ay makikita natin ang kanyang grab bar na solid na bakal. At syempre pa, maporma rin ang pagkakahulma ng LED taillight nito at samahan pa yan na external na turn lights na LED na rin. Naka-extend yung rear fender dito ng motorsiklo mga brothers at meron na rin yung reflector at sariling ilaw ang mismong plaka mo. Naka-upright position naman ang muffler natin dito para hindi basta-basta pasukin lalo na ng tubig baha. At saka maganda rito yung ginawang heat guard o muffler cover nitong motor na ito, no? Maganda yung pagkakadali ng Motoposh, talagang binalutan na para for the safety ng rider at kung sino pa ang aangkas dito. Naka drum brake ang likod nito mga brothers at meron lang itong single shock dito sa likod. At para naman sa kanyang tire size mga brothers, meron itong size na 100x80 at 14 inches na wheel mag. Sabi ko nga naka tube type pa ito pero madali naman yung pa-convert para maging tubeless. Inside profile mga brothers, sinimplihan lang naman ng Motoposh ang kanilang design. Makikita natin dyan sa gilid ng pairings dito sa likod, meron siyang Evo 170. Meron ka makikita dyan combi brake na sticker at dito sa kanyang gilid na pisngi ay yung kanyang brand na Motoposh. Malawak yung gulay board o yung floorboard nitong motorsiklong ito. So ang advantage dyan, marami kang mailalagay kahit bag at saka yung kung malaking size ng paa mo dito, siguradong kakasya, no? And then yung kanyang seats, ang gusto ko dito malapad at single tone lang ito mga brothers, no? Pero ganun pa man, napaka-comfort nitong upuan na nasakyan ko ito during ng aking initial impression ride sa motor na ito. In under seat mga brothers, meron itong 5.5 liters fuel tank capacity. At ayon nga sa Motoposh, kaya nitong magkonsumo ng gasolina ng around 35 to 40 kilometers na depende sa inyo mga brothers. At syempre pa, katabi niyan ang kanyang maliit na compartment na pwede nyo paglagyan ng mga importanteng gamit nyo katulad ng tools, kapote, inumin tubig, at kung ano-ano pa. In bike fitting naman mga brothers, pwede to sa inyo at sa mga katulad natin na pangkaraniwang riders dito sa Pilipinas. For the reference mga brothers, may height lang po ako na 5'4" at may reach lang ang braso ko ng around 20 inches. At skinny build lang po ako na tumitimbang ng around 53
kilogram. At ganyan po ang itsura pag nakasakay na rito sa Motoposh Evo 170. Mababa lang yung seat height niya mga brad, 775mm lang ang taas. At ang ground clearance nito ay standard naman na 140mm. So yung mga malalalim na lubak at matataas na humps dito sa Pilipinas ay kaya naman madaanan nitong Evo 170. At isa pa, hindi naman siya ganong kabigatan mga brothers dahil tumitimbang lang ito ng around 115 kilogram. At ang nagustuhan ko rito mga brothers, very relaxed and upright ang kanyang riding position. At samahan pa yan ng comfy na upuan na pwede sa kahit anong lapad na rider na uupo dito. Going dito sa kanyang handlebar mga brothers, makikita rin natin dito na inspired ang switches niya sa mga scooter ng Honda. Of course, yung generic na handle grip dito na kakasya sa isang large na kamay at meron siyang ordinary na end bar na bakal. Yung ating brake levers dito non-adjustable po yan, pero ang kagandahan mga brad, meron siyang part lock, no? Sa kaliwa mga brothers, nandyan yung kanyang lug compartment and also nasa loob na rin mismo ang ating USB charging port. Sa gitna, yung utility hook at dito sa kanan yung kanyang mga pihitan dahil ito ay isang keyless na motorsiklo. So pa-remote na lang kayo dito at meron din niyang alarm pagdating sa kanyang features dito sa kanyang remote. Dito sa gitna mga brothers, makikita na rin natin dito ang kanyang digital meter, no mga brothers. So meron nga pala itong speed meter, syempre pa yung clock, yung odometer mo, fuel meter at mga basic indicators katulad ng high beam, left and right, and then engine check. And then meron siyang select and set. Tapos yung proud ownership emblem ng Motoposh. Malilit lang yung mga letters, hindi masyadong kita. Pero okay na yan, at least meron pa rin, di ba? At samahan pa yan mga brothers ng standard side mirror. Ayan, okay na okay yan at walang huli yan, kaya wag na kayo magpalit. Pag-usapan na natin mga brothers ang makina nitong Evo 170 ng Motoposh, no? So mga brothers, meron siyang single na cylinder. 170cc ang kanyang displacement mga brothers. At syempre pa, naka-air-cooled lang naman ang cooling system nito dahil mababa lang naman ang compression ratio ng motorsiklo na 9.5:1. So sigurado ako mga brothers na gumagamit ito ng isang GY6 engine na pattern sa Honda, no? So meron lang siyang power mga brothers na 10.5 horsepower at 7,000 RPM. So hindi po ganoon kalakasan ang kanyang dulo. Pero pagdating naman sa arangkada mga brothers, meron siyang 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM, no? So meron po siyang electronic starting mga brothers. At syempre pa mga brad, automatic ito, kaya naman ito naka CVT. At ang kagandahan pa rito mga brothers, naka EFI na po ito, branded by Bosch, no? Nang nasakyan ko nga to sa isang initial impression ride mga brothers, napipil ko naman na may kalakasan din yung motorsiklo. Para sa akin mga brothers, para ako nagmamaneho ng isang 150cc na scooter. Yun yung napansin ko kagad sa kanya. Swabe lang naman yung arangkada niya, hindi naman overwhelm yung power niya, no? At nung nasakyan ko nga ito sandali, parang hindi talaga siya naglalayo yung feels niya pagdating sa Honda Click 160. Pagdating do sa bigat, yung maneuverability niya, no, yung kanyang gaang, no, pag nililiko mo. And also pagdating sa kanyang preno hindi naman ganong kalakasan dahil naka-drum brake lang naman yung likod nito. Pero ang gusto ko rito, meron siyang combination braking system which is nakakatulong ng extra power pagdating sa kanyang preno, no? Ang pinaka parang angal ko lang sa motor na ito, during ng aking test ride sa kanya ng sandalian lang, medyo mabigat yung unahan niya, no? I don't know, baka siguro dun sa gulong. Pero yun yung napipil ko sa kanya. May kabigatan yung unahan niya, yung handlebar niya, no? Mabigat siya. Pero above all, pagdating sa performance, pwede na itong budget scooter na ito for the 150cc na category pagdating sa mga China-made na scooter. Ganun pa man, sa mga budgetarian dyan na hindi maka-afford ng Honda Click 160, siguro pwede na sa inyo ang motorsiklong ito.
So mga brothers, kahit papano nabigyan ko kayo ng detalye at konting impression ride para dito sa scooter ng Motoposh Motorcycle Philippines. Yan nga ang Evo 170. Dumako naman tayo ngayon sa kanyang presyo. No? Meron po siyang cash price na 88,000 pesos. At kung magkakash daw kayo, may discount pa daw yan na 2,000 pesos at may libreng helmet. Ngayon naman kung kukunin nyo ng terms ay magdi-DP po kayo ng 8,500, no? So meaning around 10% yung kanyang DP. At monthly niya mga brothers, no? For 3 years meron siyang 4,661. Sa 2 years 5,948 at kung 1 year nyo naman kukunin 9,811. I'm not sure kung yung rebate nila rito is 200 or 300 pesos. Inquire nyo na lang sa Motoposh. Ngunit ganun pa man mga brothers, sino ba rito ang nagustuhan ng scooter na ito? Mag-comment lang kayo ng yes. At kung hindi nyo naman nagustuhan, pwede naman din kayo mag-comment ng no. Nasa inyo yan. At ano-ano pa ba sa mga motor ng Motoposh Motorcycle Philippines? Ang gusto nyong paikutan, i-comment nyo na rin ang inyong suggestion para ma-vlog at ma-review natin. So once again mga brothers, ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo ng ating review at magkita-kita tayo ulit sa panibagong vlog. Alright!